Protector. Credit to the author. 1521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Elder B ay isang Earth class late phase peak. Siya ay isang malapit na bodyguard ng lolo mo. Siya ay nangungulila kay Irving, isang bastard, ha? Kumunat ang noo ni Terence. Wala itong kabuluhan. Oo, dapat may nangyayari na hindi ko alam, ito rin ay sekreto ng pamilya. Hindi nila ipaalam sa akin. Umiling si Quinten. Nagkaroon ako ng magandang pagkakataon na maging susunod na tagapagmana noong una, ngunit ang hitsura ni Irving ay nagbabanta sa posisyon na iyon. Oh well, dapat mag-isip ka ng paraan para harapin yan. Sinabi iyon ni Terence, ngunit wala siyang masyadong pakialam kung ano ang nangyari sa mga nakatagong bahay. Ang pagnanais ni Irving na maging pinuno ng bahay ay magtatagal pa rin kahit na siya ang maging pinuno, hindi siya maaaring bigla na lang maghiganti sa kanya. Isinantabi ang katotohanang hindi siya kasing lakas niya kahit na siya, hindi pa rin siya makakilos bigla. Naunawaan ni Terence ang intensyon ni Quinten, gusto niyang gamitin siya para harapin si Irving, ngunit hindi pa interesado si Terence doon. Ang hindi pag-asar ni Irving sa kanya ay nangangahulugan na hindi siya makikigulo sa kanya. Ang lalaki ay mayroon pa ring Earth class late phase peak bilang isang Shifu, pagkatapos ng lahat, at si Terence ay hindi gustong mamatay. Sige, pagkatapos kong bumalik, malalaman ko pa ang tungkol dito. Masasabi ni Quinten na wala pang gustong gawin ni Terence, ngunit ayos lang. Sa malaking paghihiganting ito sa dalawa, hindi siya naniniwala na tatahimik na lang si Irving sa buong oras. Gagawa siya ng hakbang kapag mayroon na siyang mapagkukunan. At habang sinusundan niya si Terence, mas nakaramdam ng tensyon si Quinten. Pakiramdam niya ay hindi kailanman dumaan si Terence sa anumang kurbo habang tinatrato nila ang bundok, tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad ng paikot-ikot habang umaakyat sila pataas habang patungo sila sa mga kayamanan. Yaong mga nakatago sa mga ugat, at sa loob ng nyebe, lahat sila ay madaling matagpuan ni Terence. Habang dumilim ang kalangitan, ang mga punto ni Quinley at niya ay lumagpas sa mahigit 1,000, at kasama sina Terence, Brian, at Kitties, umabot sila sa 2,000. Hindi ba ito masyadong baliw? Napagpasyahan ni Quinten na huwag nang manatili bilang isang panlabas na disipulo, ngunit sa dami ng mga kayamanan na ito, mainam na makuha ang nakatagong bahay na si Hale ng isang palitan ng tama. Isa rin itong badge of honor. Ito ay magpapatunay ng kanyang lakas. Tungkol naman sa baboy, hindi sinabi ni Terence kay Hale kahit na nakikipag-usap siya sa baboy. Nagdahilan siya para makalayo para hindi mahalata ni Quinten. Wala pa rin bang palatandaan ng prutas? Kumunat ang noo ni Terence. Point. Umiling ang baboy. Kung gayon, magpatuloy tayo, may isang araw pa bago matapos ang pagsusulit. Napabuntong hininga si Terence. Ang mga bagay ay nauna sa kanyang mga inaasahan, at ang Ice Palace ay isang panlabas na kadahilanan. Wala pa ito noong panahon ni Lijo, ngunit ngayon ay tinatawag itong Snowfrost Mountain. Ang prutas dito ay dapat na pag-aari na nila. Pagsapit ng tanghali ng ikatlong araw, si Terence at ang grupo ay nagsimula ng maabot ang rurok. Nang sila ay tumingin sa labas, nakita nila na ito ay napapalibutan ng matataas na pader, at sa harap ng mga pader, sa pagitan, ay mga disipulong nakaputi, nagpapatrolya sa mga pader. Dito dapat ang Ice Palace, at kung saan din bawal pumasok ang mga kalahok. Hindi sila makapagpatuloy. Ang paligid ng Ice Palace ay tila gawa sa yelo, ngunit pagkatapos ng inspection kay Terence, ito ay tila isang napakatigas na kristal. Sa ibabaw ng kristal ay may mga kamera na sinusubaybayan ng isang bagay. Tila ang Ice Palace ay gumagamit ng mga modernong pasilidad. Mula doon, makikita ng isa na hindi sila ang sobrang tradisyonal na uri. Ito ay nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. Kung talagang hindi niya mahanap ang prutas, magagamit niya ang palitan ng tama at marahil ay makuha ang gusto niya. Ngunit, pagdating ng takip silim, biglang gumalaw ang baboy. Tumalon ito kay Terence at nagsimulang mag-oin. Natural, hindi alam ni na Quinten at Quinley kung ano ang ginagawa ng baboy. Inakala nilang sinusubukan lang nitong makuha ang pagmamahal ni Terence o kung ano man. Naunawaan kaagad ni Terence, natagpuan ng baboy kung nasaan ang prutas.
Kailangang umihi ang baboy na ito, dinadala ko siya. Walang magawa si Terence. Medyo hindi nakaimik si Quinton. Diyos, isang espiritong hayop na kailangang dalhin para umihi. Ah! Ngumiti si Terence, iniwan iyon habang pumunta siya sa likod ng isang snow pile. Nasa itaas, nararamdaman ko. Mabilis na nagsulat ang baboy sa nyebe. Sa itaas. Ibig mong sabihin sa loob ng pader. Sabi ni Terence habang nakatingin sa itaas, ito ay ang Ice Palace. Oink oink. Tumango ang baboy. Nakikita ko. Napabuntong hininga si Terence. Tila ito ay nasa loob ng kanyang mga hula, ang prutas ay inangkin ng Ice Palace, at hindi niya ito mahanap ng mag-isa. Kailangan niyang manalo sa palitan ng tama. Bumalik si Terence, dala ang baboy at tumango kay Quinton at sa iba pa. Malapit nang matapos ang pagsusulit, magpahinga na ang lahat. Ice Palace teritoryo iyon sa itaas, walang ibang kayamanan. Tumango silang lahat, sina Brian at Quinton, umupo silang lahat. Sinabihan sila ni Terence na magpahinga, at iyon ang kanilang gagawin. Dagdag pa, sa dami ng mga puntos na mayroon sila, walang dahilan upang manghuli ng mga kayamanan. Hindi nagtagal pagkatapos umupo si Terence at ang grupo, lumutang si Queen, at sa likod niya, isang mag-asawang disipulo ng sekta. Pagdating niya, nagsalita siya sa malakas na boses. Atensyon sa lahat ng kalahok, natapos na ang pagsusulit, iulat muli sa tuktok. Malakas ang panloob na lakas ni Queen, ang kanyang boses ay tila hindi malakas, ngunit sa kanyang panloob na lakas, napakalayo nito naririnig ng mga tao mula sa buong bundok. Hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang mga tao, ang ilan sa kanila ay nagtatago sa malapit, hindi lumalapit dahil nakaupo doon si Terence. Sino ang nakakaalam kung kukunin ng taong ito ang kanilang mga kayamanan? 1522. Dahil sinabi ni Queen na tapos na ang pagsusulit, natural na hindi makukuha ni Terence ang kanilang mga gamit. Naglakad silang lahat. Ang mga practitioner dito ay naghihintay para sa sandali. Lahat ng mga kayamanan ay halos kinuha ng lahat, at walang gaanong natira doon. Mukhang nandito lahat. Tumango si Queen, nasiyahan. Pagkatapos nito, mag-aanunsyo si Lee ng ilang mga pangalan ang sa iyo, tumayo sa harap, at ipakita ang mga core ng iyong card. Dumating na ang sandali, lahat ay may iba't ibang ekspresyon habang naghihintay. Ang mga may maraming kayamanan, tulad ng grupo ni Terence, ay walang dahilan para matakot. Ang mga may maliit na halaga ng mga kayamanan ay hindi na masyadong nagmamalasakit, hindi na sila papasok sa nangungunang 10. Ngunit may mga hindi masyadong marami, ngunit tila sapat pa rin upang makapasa sa nangungunang 10. Jindan Chen. Nilapitan ng practitioner ang may-ari ng inn, binigay sa kanya ang kanyang card. Tumango ang may-ari ng inn. 355 puntos. May mga practitioner na nasa 300-point threshold, isang maliit na halaga lang ang lumampas sa 500, at may mag-asawa na may 12 puntos lang. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay handa nang umuwi. Kitty. Tumayo si Kitty at lumakad na bitbit ang card niya, composed ang mukha niya. Sa tulong ni Terence, siguradong papasa siya. 1,500 puntos. Medyo nagulat na sabi ng may-ari. Naunawaan niya kung anong antas ng lakas ang babaeng ito, isa pa nga itong physical practitioner. Nangangahulugan ng pagiging nasa pagsusulit na ito na siya ang pinakamahina sa pinakamahina, ngunit siya ang may pinakamataas na marka. Ngunit, matapos makita ang halamang nyebe na iyon sa kanyang bag, nakahinga siya ng maluwag. Ito ay 1,000 puntos, pagkatapos ng lahat nangangahulugan ito na siya ay pinalad doon. Siyempre, hindi nakita ng may-ari ng inn kung ano ang nangyari sa pagsubok, ito ang dahilan kung bakit siya nagulat. Ang ibang mga kalahok ay hindi man lang mukhang natarante, si Kitty ay kasama ni Terence. Kahit na magkaroon siya ng 2,000 puntos, ito ay normal. Si Terence ang halimaw na nakakuha ng mga score ni Neil at Natoy, kung tutuusin. Si Queen, na nakatayo sa tabi ng Sectmaster, ay nakita ang lahat, hindi niya maintindihan ang lahat ng detalye, ngunit nakita niya ang pangkalahatang larawan at nakita niya ang ginawa ni Terence kina Natoy at Neil. Alam niyang kasama ni Kitty si Terence, kaya hindi na ito nakakagulat. Sumunod doon ay sina Brian, Quinton, Queenly, at Terence. Ang mga taong ito maliban kay Terence, ay all around 1,300 points, kung saan si Terence mismo ay may hawak na 2,000.
Ang paggawa nito ni Terence ay para mauna siya saka lang siya magkakaroon ng mas mataas na karapatang magsalita sa mga tao ng Ice Palace. Hindi nagtagal, naitala ang mga score, at ang grupo ni Terence ay matatag na nasa top 5. Nauna si Terence, pangalawa si Kitty, pangatlo si Brian, pang-apat si Quinten, at pang-apat si Quinley sa isang tie. Ang nangungunang tatlo ay magkakaroon ng mga espesyal na premyo mula sa Ice Palace, ngunit hindi yun isang bagay na pinang-ahas niyang isipin. Ibinigay niya ang tatlong nangungunang lugar sa orihinal na grupo, nauunawaan na hindi siya gaanong kalapit sa kanya tulad nina Brian at Kitty. Medyo bumaba ang tingin ng mga taong wala doon at napabuntong hininga, lalo na yung mga malapit lang. Hindi masama. Ang mga kalahok sa pagkakataong ito ay hindi masyadong mahina, na may 5 sa kanila na nakakamit ng magagandang resulta. Tumango si Queen habang nakatingin sa grupo ni Terence, kahit na huminto siya ng mas matagal sa kanya. Inihayag ang nangungunang 10 mangyaring tumayo ang lahat ayon sa iyong ranggo, at sabihin sa amin kung anong gantimpala ang gusto mo. I record ito ni Lee para sa iyo. Ang mga mata ni Queen ay may hitsura na parang nakita niya kay Terence medyo nakakainis ang pressure, gaya ng inaasahan ng isang sky-class practitioner. Bagaman, naramdaman ni Terence na ito ay higit na kuryosidad, walang mali siya sa mga mata na iyon. Oo. Ang nangungunang 10 lahat ay nakatayo sa harap, nasa sabik. Ang iba pang mga nanalo, hindi na kailangang mag-alala kung ang mga tao sa nangungunang 10 isuko ang kanilang pwesto para sa palitan ng tama, magkakaroon ka ng pagkakataong maging isang panlabas na disipulo. Sabi ni Queen sa iba. Agad na nagliwanag ang pag-asa sa kanilang mga mata, ito ang lahat ng mga tao na may ilang puntos na lang bago nila maabot ang nangungunang 10. Lalong tuwang-tuwa ang pang-11 placeholder, mukhang may magandang pagkakataon siyang makapasok. Freelancer na si Terence Ford, gusto mo bang maging isang panlabas na disipulo, o gusto mo ba ang palitan ng tama? Tanong ng may-ari ng inn. Hindi siya nagulat sa pagkapanalo ni Terence, siya ang pinaka nakakaintriga noon, pagkatapos ng lahat dahil hindi niya masabi kung anong lakas siya. Ang bilis ng kanyang paggaling ay nakakagulat din. Magpalitan ng tama. Walang iniisip na sabi ni Terence. Sige. Inaasahan hindi na kailangan ng mga taong tulad ni Terence na gumugol ng kanilang oras sa pugiling sa Ice Palace. Siya ay may sariling mga paraan, at ang mga freelancer na pumunta dito ay karaniwang nais lamang ang tama. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang pang-11 na may hawak ng pwesto na namula ang kanyang mukha, ibinigay na ng unang tao ang lugar na nasa labas ng disipulo, nangangahulugan ito na papasok siya. Freelancer na si Kitty, gusto mo bang maging isang panlabas na disipulo, o gusto mo ba ang palitan? Nagpatuloy ang may-ari. Magpalitan ng tama. Walang pagdadalawang isip din na sabi ni Kitty. Tumango ang may-ari ng inn at isinulat ito. 1523. Ang ika-12 placeholder, tulad ng ika-11 placeholder, ay namumula rin sa masayang pula. Pinili nina Brian at Quinley na manatili sa Ice Palace, upang maging isang panlabas na disipulo. Si Brian ay iba sa Terence at Quinley, kung tutuusin. Wala nang banta kay Spencer si Brian, kaya hindi na niya kailangang magmadaling bumalik. Dagdag pa, si Spencer ay nasugatan kahit na hindi niya kasalanan, kailangan niyang tanggapin ang isang tiyak na halaga ng responsibilidad. Hindi inisip ni Brian na gagawin ni Spencer ang anumang bagay maliban sa sisihin ito sa kanya, ngunit sino ang nakakaalam kung parurusahan siya ng kanyang lolo dahil doon. Ngunit, ang kanyang pananatili sa sekta ay magiging iba kung siya ay pumasok sa Earth Class at bumalik, ang lahat ay naayos na. Sa pinakakaunti, ang isang Earth Class na kumukuha ng posisyon ng tagapagmana ay isa sa mga mas garantisadong bagay sa buhay. Ang nangungunang 10 kalahok, maliban kay Terence, Kitty, at Quinten, ay piniling manatili at maging mga disipulo ng Ice Palace. Ang pagkuha lang ng palitan ng tama ay talagang hindi mukhang isang bagay na sulit sa kanilang paglahok sa pagsusulit. Mag-iingat ka. Nakangiting tinapik ni Terence ang balikat ni Brian, hindi ako makikialam sa desisyon mo, pero kung hindi uobra dito, palagi mo akong hahanapin. Ito ay isang pangako na ginawa niya sa kanya, at si Terence ay hindi isang taong madaling nangako. Palagi siyang dumaan sa kanila. Hanggat nakapasok siya sa Earth Class, magagawa niyang mas produce ang Earth Class Masters kung lalapitin siya ni Brian sa oras na iyon, hindi magiging problema ang pagpapalakas sa kanya.
Ikaw rin sana malutas ko ang digmaan sa pagitan mo at ni House York. Para kay Carla, sana magtiis ka rin. Mataimtim na tumango si Brian. Sige. Kung hindi sila lalapit sa akin, hindi ako magdudulot ng gulo. Alam kong sasabihin mo iyan. Napabuntong hininga si Brian. Hindi niya alam kung susundan ni House York si Terence, hindi pa siya ang ulo, at wala pa ring kontrol. Ang mga mananatili sa Ice Palace bilang mga panlabas na disipulo, sundan si Lee at tapusin ang iyong mga pag-aayos. Ang mga gustong makipagpalitan ng tama, sumunod sa akin. Sabi ni Queen. Maaari ding maiuwi ng nangungunang tatlo sa pagsusulit na ito ang isa sa mga kayamanan na kanilang nakolekta. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Terence kundi ang magpaalam kay Brian. Hindi niya alam kung kailan siya muling magkikita, ngunit tumango ang dalawa sa isa't isa at iyon na nga. Umalis ang may-ari ng inn kasama sila sa sekta, at lumingon si Queen sa mga hindi nakapasa. Tapos na ang pagsubok, maaari na kayong bumalik ngayon. Gayunpaman, dapat kong babalaan kayo na huwag gumawa ng anumang gulo sa loob ng teritoryo ng Ice Palace. Pagkatapos umalis sa bayan, magagawa ninyo ang gusto ninyo. Oo. Tumango ang mga practitioner, walang nang-ahas na asar si Queen. Dinala ni Queen sina Terence, Kitty, at Quinten, at umalis ang lahat. Ang iyong mga karapatan sa palitan, gusto mo bang gawin ito ngayon, o gusto mong gawin ang desisyon sa hinaharap? Sabi ni Queen habang inaakay sila sa waiting room sa labas ng Ice Palace. Kung gusto mong gawin ngayon, magsalita ka. Kung hindi, padadalhan ka namin ng sulat mula sa sets. Itatago ko muna ang palitan, sabi ni Quinten. Sige, kunin mo ito. Kung kailangan mo, maaari mong gamitin ang sulat na ito para bumalik sa bayan at kausapin si Lee, ang may-ari ng inn, sabi ni Queen habang iniaabot ang isang kakaibang hitsura ng stone tablet. Maingat itong iniligpit ni Quinten. Bakit hindi ka pa umaalis? Sabi ni Queen habang nakakunot ang noo. Bakit si Quinten ay tumatambay pa rin? Ako. Huminto si Quinten, hindi inaasahan na tatalikuran siya ni Queen ng ganoon kaga, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, aalis na ako. Noong una ay gustong hintayin ni Quinten si Terence bago bumalik, at least makakapag-bonding sila ng kaunti habang naglalakad pabalik, pero parang hindi na iyon mangyayari ngayon. Si Quinten ay ayaw umalis kaagad, kaya nagpasya siyang maghintay muna sa inn. Hihintayin kita sa inn. With that, umalis na si Quinten sa waiting room. Isang alagad ng sekta ang nagdala sa kanya pababa ng bundok. Terence Ford, Kitty, ikaw naman. Sabi ni Queen pagkaalis niya. Ikaw muna, hula ni Terence na ang gusto niya ay mas mahalaga sa sekta, tiyak na mas mabigat ang pag-uusapan tungkol dyan. Kailangan ko ng 1,000 taong Snow Lotus bilang gamot. Sinabi ni Kitty, wala akong anumang kayamanan na maipapalit dito, ngunit kaya kong magbayad. 1,000 taon na lotes. Bahagyang kumunat ang noo ni Queen, ngunit tumango, medyo mas mahalaga ito, ngunit kung gagamit ka ng isang bagay para palitan ito. Hindi ko alam kung magkakaroon ka ng katumbas ng halaga. Ngunit maaari mong bayaran ito. 5 bilyon. Kung tatanggapin mo, dadalhin kita sa isang taong mag-aalaga dito. 5 bilyon. Naramdaman ni Kitty na umikot ang kanyang ulo. Maaaring hindi ito gaanong kumpara sa kayamanan, ngunit sa kanya iyon. Ito ay 5 bilyon. Wala man lang siyang 10 bahagi nito kahit na ang lahat ng ipon niya mula sa kanyang mga misyon noong bata pa siya. Pero kailangan niya talaga ito para kay Queen Lee, baka mawalan siya ng buhay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, sige, gagawin ko. Palaging maraming binibigay ang pamilya ni Kitty sa kanilang mga anak, kahit anong kailangan nila para sa kanilang pag-aaral o pamumuhay ay buong pusong ibinigay, ngunit hindi sila gaanong nagbigay ng suporta sa pera, kaunting allowance lamang mula sa kanilang edad na 18. At kaya, naisip niyang hiramin muna ang 5 bilyon sa sambahayan. Tama iyon, hihiramin niya ito. Kailangan niyang tapusin ang higit pang mga misyon sa hinaharap para sa sambahayan. Akayin siya, iwinagayway ni Queen ang kanyang kamay, at isang disipulo ang lumapit upang akayin siya palayo. Ang 1,000 taong Snow Lotus ay hindi isang normal na lotus, ito ay sa napakabihirang lahi ng Snow Lotus.
Ang isang normal na snow lotus ay may panahon ng pamumulaklak, at hindi sila magbubukas sa lahat ng oras sa 4 na panahon. Ang 1,000 taon, gayunpaman, ay isa na mamumulaklak sa lahat ng mga panahon. Gayunpaman, ito ay magagamit lamang sa mga bundok ng yelo sa hilagang lupain. Ito ay mahalaga sa Ice Palace, ngunit ito ay hindi masyadong bihira. Ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa sekta sa unang lugar dahil ito ay isang panggamot na sangkap na may katulad na epekto sa Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Para sa isang practitioner, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. 1524. Kaya naman pinayagan ito ni Queen ang 5 bilyon ay talagang malaking halaga para sa Ice Palace, kung tutuusin. Wala silang anumang komersyal na negosyo, at ang lahat ng kanilang kita ay umaasa sa pagbebenta ng ilan sa kanilang mga kayamanan. Anong kailangan mo? Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon, di ba? May magandang impresyon si Queen pagdating kay Terence para kay Neil at Natoy, talagang hindi sila nagustuhan ni Queen, at ang katotohanan na pinarusahan sila ng isang freelancer na tulad ni Terence ay medyo nakakapanibago. Ang bunga ng apoy na espiritu. Ano? Nanlamig ang mga mata ni Queen habang nakatitig kay Terence, natigilan, paano mo nalaman ang prutas na ito? Sino ang nagsabi sa iyo ng ganyan? Nagulat siya sa reaksyon ni Queen, malaking bagay kaya ang prutas na ito. Ngunit si Terence ay walang planong magtago ng anuman, at nagsalita ng tapat. Nakita ko ito sa isang sinaunang teksto. Kaibigan ko. Kailangan ko ito para gumaling siya. Sinaunang teksto. Tumingin si Queen kay Terence sa kanyang mga mata, at pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Mukhang hindi nagsisinungaling si Terence, ngunit ang prutas ay isang bagay na halos hindi alam ng mga tao mula sa mga sinaunang sekta. Ito ay dahil ito ay lumitaw lamang sa Ice Palace, at napakabihirang. Ang pagbanggit nito ni Terence, bilang isang resulta, ay nakakagulat. Kailangan niyang maging mas alerto dahil hindi niya alam kung saan niya nakuha ang impormasyong ito. Dahil alam mo ang prutas na ito, dapat mo ring maunawaan ang halaga nito para sa amin ng Ice Palace. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Kung gusto mo ang prutas ng apoy na espiritu, iniisip ko kung ano ang gagamitin mo upang ipagpalit dito. Sinabi ni Queen matapos makita na walang masamang intensyon si Terence. Hindi niya maiwasang mapangiti na mapait matapos marinig ang mga salita. Paano niya malalaman ang halaga ng prutas? Hindi niya malalaman kung gaano ito kahalaga sa Ice Palace. Mayroon akong chi gathering peel. Magagamit ba iyon para sa palitan? Noong una ay naramdaman ni Terence na hindi magiging problema na ipagpalit ang prutas sa tableta, dahil ito ay isang bagay na maaaring magamit upang makapasok sa Sky Class, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Queen, hindi na siya sigurado. Chi gathering peel. A 3rd grade item. Mayroon kang ganyan. Medyo nagulat si Queen, sumilay ang tuwa sa kanyang mga mata. May kilala ka bang refiner sa itaas ng 2 antas? Ayoko. Umiling si Terence, nakuha ko ito sa isang sinaunang libingan. Nakikita ko. Nawala ang kaligayahan, at bumalik ang isang malamig na tingin. Kung nakakilala ka ng 3rd level refiner, nakipag-usap sana ako sa Sect Master at gumawa ng elixir para sa atin. Baka kumuha tayo ng Fire Spirits Fruit bilang kapalit niyan. Pero kung hindi, hindi pwede. Isang prutas bilang bayad. 2 ang pinaplano niya. Ngunit nang marinig iyon, hindi siya naglakas loob na sabihin iyon. Hindi niya alam ang isang refiner, ngunit si Terence mismo ay nagsisikap na maging isa, kahit na walang resulta. Sa kanyang kakayahan ngayon, walang paraan na makagawa siya ng elixir para sa Ice Palace. Baka tuluyan na siyang patayin ng Sect Master sa galit kapag pinahiyan niya silang lahat sa kanyang mababang kakayahan. Ang Chi Gathering Peel. Hindi sapat. Medyo nalilito si Terence, mukhang hindi interesado si Queen dito, at nagtatanong siya tungkol sa refiner. Ang Chi Gathering Peel ay maaaring isang kayamanan sa mata ng mga sekta at mga nakatagong bahay, ngunit sa mata ng mga sinaunang sekta, ito ay walang pinagkaiba sa isang lason. Matamlay na nagsalita si Queen. Lason. Tumalon si Terence. Dahil ikaw ang unang pwesto, kakausapin pa kita, tumango si Queen, talagang lason ito. Bagamat maaaring gawing Sky Class ng pilang Earth Class late phase peak sa isang Sky Class, may mga depekto pa rin. Mga kapintasan.
Mabilis na nagtanong si Terence, bakit ito tinatrato ng mga nakatagong bahay ng napakalaking halaga kung gayon? Ang iba't ibang antas ng mundo ay may iba't ibang pananaw. Mahinang sinabi ni Queen, ang mga sinaunang sekta at sinaunang bahay ay may layunin na masira mula sa sky class patungo sa path of the sky. Ang mga nakatagong bahay, gayunpaman, isaalang-alang ang pagiging isang sky class na isang malaking bagay. Ang pagsira sa Earth ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin. Maaari ka bang ma-stuck sa sky class pagkatapos mong kainin ang tabletang ito? May ideya si Terence kung ano ang nangyayari mula sa paliwanag. Kung marami kang chi gathering pill, posibleng ipagpatuloy mo ito hanggang sa maabot mo ang sky class late phase peak na may tamang sitwasyon at pangyayari, makakalusot ka, sabi ni Queen, ngunit ang proseso ng paggawa ng pill na ito ay napakahirap ayon sa alam ko, kahit na ang 4th level refiner ay mahihirapang gumawa ng isa sa bawat 10 pagsubok na kailangan din nito, kaya't may mahigpit na pagsubok. Ang bawat tableta ay hindi mabibili. Kung ganoon, parang wala namang mga depekto. Hindi mo kaya ma-practice ang sarili mo pagkatapos kumain ng tabletang ito. Biglang naisip ito ni Terence. Tama. Sinabi ni Queen, ang chi sa loob ng pill ay sobrang dalisay at pagkatapos kainin ito, ang iyong katawan ay umaangkop sa kadalisayan ng chi na iyon. Wala na itong anumang sensitivity sa chi ng natural na mundo maliban kung ito ay sa isang lugar na may partikular na makapal na chi. Sa pinakakaunti, ang mga nakainom ng tableta at nasira sa sky class ay lahat ay nakamit ang kanilang mga hadlang kailangan nilang patuloy na dagdagan ang kanilang lakas. Nakikita ko, kaya sinasabi mo ang isang taong matipid na pumasok sa isang buhay na marangya ay madali, ngunit ang isang taong may marangyang maging matipid ay mahirap. Naintindihan ni Terence kaya nga tinawag itong lason. Pero hindi yun binanggit ni Lijo sa notes niya. Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Terence, nakita ko sa sinaunang teksto na ang tableta na ito ay walang ganitong kapintasan. Natural na hindi noon maraming mayamang chi sa himpapawid. Ngayon, sa paunti-unting payat ang chi sa ating mundo, mas mahirap mag-practice. Sinabi ni Queen, naiintindihan mo na ngayon. Kung gusto mong gamitin ang tableta para ipagpalit sa prutas, hindi ito isang bagay na hindi natin mapagkakasunduan. Maliban doon, mayroon ka bang ibang mga kahilingan? Kung gayon, paano ko makukuha ang bunga ng apoy na espiritu? Mabibili ko ito kung maaari. Kinailangan ni Terence na panatilihin ang pagpapakumbaba dito sa harap ng Ice Palace, hindi niya sila mapipilit sa anumang paraan. Sinabi ko sa iyo, ang prutas ay isang napakahalagang kayamanan sa sekta. Sinabi ni Queen, kung mayroon kang isang bagay na may katumbas na halaga, maaari kong pag-usapan ang sect master at bahagya akong payagan ang pagpapalitan. 1525. So, ang ibig mong sabihin ay walang puwang para sa negosasyon. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi. Mataimtim na umiling si Queen. Ang aking kasintahan. Kailangan niya ito para mabuhay siya. Nag-alinlangan si Terence, kung maibibigay ninyo sa akin ang prutas, ipinapangako ko sa inyo 2 taon, hindi hihigit sa 2 taon, kukuha ako sa iyo ng isang refiner kahit sa 3 antas, at gagawin kitang tableta. Sino ka? Bakit ako maniniwala sa pangako mo? Sumimangot si Queen at malamig na ngumiti, sino ka sa palagay mo, na napakahalaga ng iyong pangako? Ako. Medyo natahimik si Terence pagkatapos noon. Totoo ito ang Ice Palace, at si Terence ay napakaliit bago ang kanilang lakas. Sige, bata, mukha kang tapat at masipag na bata. Ipapangako ko sa iyo na kung darating ka pagkalipas ng 2 taon na may kasamang 3rd level refiner, makakakuha ako ng prutas mula sa sect master mula sa iyo. Sabi ni Queen sabay wave ng kamay. 2 taon. Sa totoo lang, ayaw talaga ni Terence na maghintay ng ganoon katagal. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 2 taon? Kaya niyang tuparin ang kanyang pangako, dahil siya ang tipo ng lalaki sa simula ngunit tutuparin kaya ito ng Ice Palace pagkatapos nito. Sige, pwede ka nang umalis. Kinaway-kaway ni Queen ang kanyang kamay, ang gantimpala para sa pagsusulit ay ang Snow Ganoderma, maaari kang kumuha ng isa bukas. Ang damo ng nyebe. Ayoko nito, umaasa lang ako na matutulungan ako ni Elder Queen at makuha ang prutas ng apoy na espiritu.
Hindi na kailangan ni Terence ang damong iyon ng nyebe. Kumunat ang noo ni Queen, maganda ang impresyon ko sa iyo, tumigil ka nga dyan. Sa tingin mo makukuha mo ang prutas sa pagtatanong lang. Kahit pumayag ako, hinding-hindi papayag ang Sectmaster. Ibig bang sabihin? Sumasang-ayon ka, Elder Queen. Si Terence ay kailangang maging isang walang hiyang lalaki para kay Trixie dito. Sumasang-ayon ako. Napakurap si Queen. Sinabi mo, na kahit pumayag ka, ang Sectmaster ay hindi. Sabi ni Terence, ang isang Sky Class Master na tulad ni Elder Queen ay hindi babalik sa kanyang salita, tama ba? Dahil pumayag ka na, kung gayon mangyaring, maaari kang tumulong na talakayin ito sa Sectmaster. Babayaran kita sa hinaharap. Ang liit mo. Hindi alam ni Queen kung dapat ba siyang matuwa o ano, kailan ko sinabing pumayag ako. Sabi ko kung pakiusap, Elder Queen. Sinabi ni Terence, kung bibigyan mo ako ng kahit isang prutas, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kahit anong hilingin mo sa akin ay magagawa ko. Paano kung hilingin kung mamatay ka? Isang malamig na boses ang narinig sa likuran ni Terence nang matapos siya. Ang boses ay kaaya-aya, ngunit ang lamig sa loob nito ay nagdulot ng lamig sa kanya. Tumalon sa takot si Terence kailan pa may dumating sa likod niya. Hindi man lang niya namalayan. Ngunit mula sa tunog nito, ito ay dapat na ang Sectmaster. Oo, gagawin ko. Sabi ni Terence pagkatapos ng isang buntong hininga. Sa isang banda, ito ay para sa kanyang nararamdaman para kay Trixie. Sa kabilang banda, ito ay na kung galitin niya ang Sectmaster sa pagsasabi ng hindi, sasabihin niya sa kanya na makipag-agawan kay Trixie. At kaya, kahit na ano, kailangan niyang sabihin ito. Tita Queen, hayaan na natin siyang mamatay ng mag-isa, mahinang sabi ng Sectmaster. Iyon ay hindi inaasahan ni Queen na ang Sectmaster ay pupunta rito para sabihin ang totoo. Mas gusto niya itong si Terence, kung paanong pinapabore ng mga matatanda ang isang bata. Si Queen ay halos 40 sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, at sa kanyang mga mata, si Terence ay isang bata. Ang pagmamahal ni Terence para kay Trixie ay isang bagay na maaari niyang maramdaman, gayon din, hindi niya kailangan ng kalupitan laban sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang isang freelancer na tulad ni Terence, na naabot ang lakas na mayroon siya ngayon, ay malamang na tumagal ng husto. Ito ay dapat na isang mahirap na landas. Matapos makita ang mga taong tulad ni Natoy at Neil sa mahabang panahon, ang mga taong naging mapagmataas pagkatapos ng ilang maliliit na tagumpay, nakaka-refresh na makita ang isang tulad ni Terence, na may maraming talento ngunit walang pagmamataas. Ngunit dahil nagsalita na ang Sectmaster, wala siyang ibang pagpipilian. Ice Palace Sectmaster, pakiusap, bigyan mo ako ng Fire Spirits Fruit. Sabi ni Terence. Kahit anong hilingin mo, matutupad ko. Walang kailangang gawin ang Ice Palace para sa iyo. She said with one cold voice. Sectmaster, pakiusap, tanggapin mo ang aking kahilingan. Kung hindi mo, ako. Mananatili ako rito at hindi aalis. Terence at walang pagpipilian pagdating sa Ice Palace, ito ay halos hanggat kaya niya. Kung gayon, huwag kang umalis, manatili dito at mamatay. Dahil doon, medyo hinailan ng Sectmaster si Queen at umalis, Tita Queen, Terra na. Dahil doon, wala na ang dalawa, at mapait na ngumiti lang si Terence. Hindi ba't masyadong may personalidad ang Sectmaster na ito? Gusto niya talaga siyang bugbugin ng kaunti, pero talo siya. Move on, kailangan nating isara ang mga gate. Pagkaalis ni Queen at ng Sectmaster, lumapit ang dalawang disipulo at kinumpas siya. Ang dalawa ay hindi bababa sa Earth Class mula sa paghatol ni Terence. Kahit ibigay niya ang kanyang buhay, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Wala siyang choice kundi ang tumango. Kinuha ang baboy habang karga si Trixie habang palabas ng waiting room. Hindi na siya pinansin ng dalawa. Pagkaalis niya, nilock lang nila ang pinto ng waiting room at nagpatuloy sa kanilang pagpapatrol. Habang ang Sectmaster ay nagsabi na si Terence ay maaaring mamatay dito, hindi nila alam kung ano ang ibig niyang sabihin doon.
Maaaring ito ay isang bagay lamang na sinabi niya sa isang kapritsyo, ngunit ito ay ang mga salita ng sect master kung gusto ni Terence na manatili dito at mamatay ay magagawa niya iyon. Hindi nila negosyo iyon. Hanggat hindi siya umatake sa mga gate, mag-iinarte lang sila na parang wala siya. Fu! Itinaas ni Terence ang kanyang ulo habang tinitingnan ang matitibay na pader ng Ice Palace. Napabuntong hininga siya. Ang lahat ng ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya ang mundo ng mga sinaunang tao ay hindi pa niya mararating. Tama si Old Linford, masyado itong mataas sa larangan ng paglalaro. Para kay Terence, napakataas nito kaya hindi niya ito mahawakan. Ang impresyon na ibinigay sa kanya ay lakas, purong lakas kaysa sa higit na lakas. Kahit sinong random na lalaki dito ay Earth class. Hindi umalis si Terence, at nakatayo lang sa harap ng gate. Dahil siya ay magiging walang hiya, maaari rin siyang pumunta sa lahat ng paraan. Maaaring malupit ang Ice Palace, ngunit si Terence ang unang pwesto mula sa pagsusulit, at hindi niya nilalabag ang mga patakaran. Wala talaga silang katwiran na gumawa ng anuman sa kanya, at dahil doon, napagpasyahan niya na ang mga taong ito ay walang magagawa tungkol dito. 1526. Ang Ice Palace ay isang wastong sekta, hindi sila nagalit ni Terence, ni sinubukan niyang gumawa ng anuman sa pamamagitan ng puwersa. Ang ginagawa lang niya ay manatili sa labas at humihiling na bigyan siya ng Fire Spirits Fruit pinakamarami, matatanggihan lang nila ang kahilingang iyon, at wala silang magagawa sa kanya. Lumipas ang oras, at pangalawang umaga na. Mula sa loob ng Ice Palace, lumabas si Queen at inabot sa kanya ang isang stone tablet at isang jade box. Ito ang reward para sa lugar mo sa pagsusulit kahapon, isang snow Ganoderma. Narito ang stone tablet para sa exchange right, maaari kang bumalik sa hinaharap para makipagpalitan. Ayoko. Pakiusap, Elder Queen, bigyan mo ako ng Fire Spirits Fruit, bibigyan ko ang Ice Palace ng 3rd level refiner, pangako. Sabi ni Terence, tumanggi. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, anak? Huwag mong isipin na dahil lang sa mabait ako sa iyo, maaari mong ipagpilitan ito. Hindi ako ang dapat magdesisyon para sa sect master. Kumunat ang noo ni Queen, ilalagay ko ang mga bagay na ito, kunin mo kung gusto mo. Sa gayon, inilagay niya ang mga ito sa nyebe at umalis. Huminga ng malalim si Terence at tumingin sa jade box at stone tablet. Hindi niya ito pinulot. Dahil narito siya, hindi siya basta-basta aalis, ito na ang huling pag-asa ni Trixie, pati na rin Elle, at ayaw niyang sumuko na lang ng ganito. Kahit ano paman, kailangan niyang subukan man lang, umaasa lang siya na ang kanyang sinseridad ay magagalaw si Tita Queen at ang sect master. Ang mga salita ni Elder Queen ay walang binanggit tungkol sa pagpilit sa kanya, pagkatapos ng lahat sinabi lang niya na kunin ang mga bagay kung gusto niya, at hindi iyon sinagot ni Terence. Wala talagang magawa ang mga disipulo kay Terence na nakatayo doon. Nang sila ay nagpapatrolya at nakita si Terence na nakatayo doon na dinadala ang hangin ng taglamig, tahimik lang silang umalis. Hindi sila nang ahas na suwayan ang mga salita ni Elder Queen, at hindi sila nang ahas na gumawa ng sarili nilang desisyon. May karapatan silang paalisan ang mga estranghero, ngunit hindi nila alam kung ano ang binibilang ni Terence dahil hindi nagbigay ng utos ang matanda, hinayaan nila siyang magpatuloy na tumayo doon. Nang makitang hindi siya pinansin ng mga disipulo, medyo nakaramdam ng tiwala si Terence, at least si Tia Queen ay isang mabait na tao. Maaaring gusto rin niyang tulungan siya, maliban na ang prutas ay talagang napakahalaga, hindi siya maaaring mangako sa kanya. Kung tungkol sa Cold as Hell Girl, walang negatibong iniisip si Terence, para sa kanya isa itong normal na ugali, lalo na kung gaano kahalaga ang prutas na iyon. Siya ay isang estranghero lamang na dumarating at humihingi nito, kung tutuusin. Ito ay tulad noong humingi sa kanya si Fatty Boy ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing, at hindi man lang niya ito kilala bakit niya ito ibibigay. Kahit na si Fatty Boy ay may magandang kapalaran, ang paghahanap ng tableta sa tumpok ng tae ng aso. Sa ngayon, inilagay ni Terence ang lahat ng kanyang pag-asa kay Tita Queen, sana ay makapagsalita siya ng ilang magagandang bagay sa sect master para sa kanya. Hindi pa ba siya umaalis? Tanong ng sect master nang bumalik si Tia Queen.
Hindi, nasa gate pa siya. Napabuntong hininga si Queen, Sectmaster, pakiramdam ko malayo na ang narating ng batang ito, baka bigyan mo lang siya ng prutas. Nangako siya sa atin na dadalhin niya tayo ng third level refiner sa loob ng 2 taon. Maniniwala ka ba sa mga salita ng isang freelancer? Bahagyang ngumiti ang Sectmaster. Ngunit, itong si Terence Ford mukhang iba siya. Nagawa niyang manalo laban kina Natoy at Neil, ito ay tumutukoy sa kanyang kakaiba. Kung tutuusin, sinong matandang elder sa alinmang sekta ang hindi freelancer? Sinabi ni Queen, nakikita ko rin sa kanyang tono na hindi siya nagsisinungaling. Ang Ice Heart Skeletal Elixir ay sadyang napakahalaga sa iyo kung ito ay talagang mapipino, magagawa mong baguhin ang iyong konstitusyon pagkatapos ubusin ito, at kahit na hindi mo maramdaman ang susunod na tagapagmana ng bundok, makakatanggap ka pa rin ng napakalaking benepisyo mula sa Sky para sa tagumpay. Ang Ice Heart Skeletal Elixir, kahit 3rd level elixir ito, dapat mayroong at least 5th level refiner para magawa ito. Kahit makuha niya tayo ng 3rd level 1, ano ang silbi nito? Inalog-alog siya ng Sectmaster, mayroon ba talagang refiner sa common world? Kahit sa sinaunang mundo, ang mga refiner ay ang pinakabihirang sa mga pinakabihirang, at ang mga high-level na refiner ay lahat ay natipon sa Sky Elixir Sect. Sa tingin mo magkakaroon siya ng kakayahang kumbansihin ang Sky Elixir Sect na magpadala ng 5th level refiner sa ating Ice Palace? Sa pagsasalita tungkol sa Sky Elixir Sect, isang bakas ng puot ang lumitaw sa kanyang mukha. Iyon. Biglang natahimik si Queen. Totoo, lahat ng pinakamahuhusay na refine ay nasa Sky Elixir, at ang tanging tagapagdalisay na mayroon ang kanilang sekta ay ang pangalawang antas ng isa. Iyon ay sapat na kamangha-mangha, dahil mayroon lamang mga unang antas na tagapagpino sa iba pang mga sinaunang sekta, na ang ilan sa kanila ay mayroon lamang mga simpleng master ng medisina, at wala kahit isang refiner. Wala bang sagot mula sa Sky Elixir? Hindi pa rin sapat ang 10 bilyon para magpadala sila ng refiner para gawin tayong tableta. Naalala ng Sectmaster ang negosasyon nila ni Tita Queen sa Sky Elixir Sect. Sinabi na ng Young Master ng Sect kung magiging mistress kanya, na pinagsasama-sama ang mga sekta ng Sky Elixir at Ice Palace, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng elixir na gusto mo, kahit na ang pang-4 na antas maaari niyang ipagawa ang mga ito sa kanyang lolo. Maliban doon, hindi na kailangan ng anumang karagdagang negosasyon, at wala silang kakulangan sa pera. Napabuntong hininga si Queen. Walang hiya. Malamig na tumango ang Sectmaster, nakakatawang kahilingan, isang tagapagdalisay lamang na walang lakas, mapapatay ko siya sa isang daliri. Ang Sectmaster ay bihirang magalit, ngunit ang tugon na iyon ng Young Master mula sa Sky Elixir ay talagang nakaapekto sa kanya. Walang lakas. Mapait na ngumiti si Queen, sila na ang pinakamalakas sa mga sinaunang sekta. Habang ang mga pangunahing miyembro ng Sky Elixir Sect ay nakatuon lahat sa pagpino at paggamit ng mga sining ng Refiner's Practitioner, na may napakakaunting lakas sa pakikipaglaban, ang mga master ng Sky Class na naglagay ng kanilang buhay sa linya para sa sekta na iyon ay napakaraming bilang. Tama si Queen sa Sky Elixir Sect, habang ang Young Master, Elder, at maging ang matandang Elder, ay lahat ay nagsasanay ng support type ng Refiner's Arts. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit sila naging matagumpay sa landas na iyon. Gayunpaman, para sa Sky Elixir Sect, ito ay hindi isang depekto sa lahat hanggat maaari nilang pinuhin ang gamot, mayroong hindi mabilang na mga tao at grupo na pumupunta sa kanila at ginagamit ang lahat ng kanilang mga pagsisikap upang makuha ang kanilang pabor. Ito ay nagtulak sa kanilang katayuan at kapangyarihan na lampas sa imahinasyon. 1527. At ang kasalukuyang Young Master ng sektang iyon ay gumawa pa ng matapang na pag-aangkin na gusto niyang pakasalan ang lahat ng magagandang anak na babae at disipulo ng mga sinaunang bahay at sekta sa kanyang harem. Bagamat tila ang batang pinuno ng sekta na ito ay isang baluktot, masasabi ng isa mula sa ibang pananaw na ang Sky Elixir Sect ay puno ng ambisyon. Makikipag-alyansa siya sa kasal sa lahat ng grupo, nakakabaliw na magpapalakas sa Sky Elixir. Ito ay magiging isang ganap na hindi mapigil ang puwersa.
Ang mas maliliit na sekta na hindi sumunod sa kanya o tumanggi sa isang alyansa sa kasal ay maaaring ganap na mapuksa, at ang mga sinaunang sekta habang hindi pa sila maglalakas loob na gumawa ng kahit ano, darating ito sa puntong hindi na sila makapagpigil at makakilos sa kanila kapag ang kanilang lakas ay umabot sa isang tiyak na antas. Ang layunin at layuning ito na maging pinakamalakas sa mundo ng Wulin makikita ng lahat kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Gayunpaman, wala silang kapangyarihan na pigilan ito. Ang Sky Elixir Sect ay napakaraming tagasunod at taga-suporta, at ang mga master at sekta na nakatanggap ng mga benepisyo mula sa Sky Elixir ay, para sa mas mahusay na elixir, ang magiging unang magtatanggol sa kanila at lumaban para sa kanila. Ang batang ulo ay nasa hustong gulang pa lamang, at siya ay nagtitipon-tipon ng mga ginang nagpadala ng balita sa lahat ng mga bahay at sekta na nais niyang pakasalan ang lahat ng mga kabataang babae ng kanilang mga grupo, lalo na ang mga may talento at lakas. Kung talagang magtatagumpay siya dito, ang susunod na henerasyon ng Sky Elixir Sect ay hindi lamang magkakaroon ng mga henyo ng mataas na antas ng pagpino, sila rin ay mga bata na lahat ay haantong sa landas ng pagsasanay. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano sila kalaki. At kaya, makikita ng sino mang may tamang mga mata na ang Sky Elixir Sect ay nagpaplano ng isang mahusay na pamamaraan. Ang dahilan ng pagiging playboy ng batang ulo ay simpleng palusot lang. Sana ay dumami pa ang mga taong pumasok sa Sky Path pagkatapos ng Sky Class meeting magagawa nilang maglagay ng ilang mga paghihigpit sa Sky Elixir, kahit papaano. Kung hindi, at ipagpatuloy nila ito. Ang Sect Master ay nanatiling ganoon malinaw ang kanyang mensahe. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip ko na maaari nating subukan ito ang Terence Ford na iyon, dahil sinasabi niyang may ganoong garantiya siya na maaari niyang dalhin sa atin ang isang third-level refiner, ito ay talagang isang bagay na dapat ipagdiwang. Tataas din ang ating lakas, sabi ni Quinn, ano sa palagay mo, Sect Master? Garantisado. Sinasabi lang niya kung ano ang gusto niya, totoo pa ba? Unless may proper proof siya na kaya niyang gawin yun, kung hindi, bakit tayo maniniwala sa kanya? Umiling ang Sect Master, ang Fire Spirit Fruit ay pare-parehong mahalaga sa Ice Palace habang nakakuha tayo ng 2 mula sa 6 na ito, kailangan pa nating magsagawa ng isolated practitioning bago dumating ang Sky Class meeting. Nag-aalala ako na sa oras na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Queen dahil doon. Alam niya na ang Sect Master ay nagsasalita ng sense mayroon silang 2 sa mga prutas, ngunit napakamahal pa rin ng mga ito. Starfield Police Station, opisina ni Amara Song. Ang mga pagnanakaw ay huminto lamang ng ilang araw nang maulit ito. Dati, noong ipinadala ni Amara ang buong puwersa ng pulisya upang magpatrolya, ang kaligtasan ng Starfield ay nagkaroon ng malaking pagbabago, ang magnanakaw ay tumigil kaagad sa kanyang mga krimen. Ngunit, umaasa si Amara na magpapatuloy siya, naglagay siya ng mga lalaki sa lahat ng malalaking mall at bangko, lahat ay handang ibaba siya kapag siya ay lumitaw. Gayunpaman, ang lalaki, na parang alam nito, ay tumigil sa kanyang mga krimen. So be it, what followed would just be her cracking the case. Mula kay Stonegate, sinuri na ng ilang eksperto ang kaso at naghahanda na para sa sketch ng mukha ng sospek. Nang abala sila sa paggawa niyan, may nangyari na naman. Ang mga kalye ng Starfield ay biglang napuno ng mas maraming krimen. Ang mga kriminal ay lahat ay nakamaskara, at sila ay alinman sa pagnanakaw sa mga mamamayan, o hinahabol ang mga batang babae, kahit na lumalabag sa kanila. Tungkol sa mga ulat ng biktima, ang lahat ng mga sospek ay may parehong paglalarawan bilang ang magnanakaw ng lahat ng mga bangkong iyon. Nangangahulugan ito na ito ay ang parehong tao na gumawa ng lahat ng mga krimeng ito. Ngunit nalilito si Amara, ang mga kaso noong una ay maaaring i-rationalize sa pagsasabing gusto ng lalaking ito ng pera, dahil maraming pera sa mga bangko at mall. Magiging paulit-ulit ang paghatak, ngunit magkano ang pera ng mga mamamayang ito? Mula sa mga ulat, ang mga mamamayang ito ay mayroon lamang halos 2,000 halaga ng pera, at higit sa lahat ay pumapasok sa 10,000, karamihan ay mayroon lamang 200. Ito ay nakalilito sa mga eksperto at Amara, ano ang gusto ng taong ito? Hindi ba sapat ang pera, at gusto niyang lumipat sa mga mamamayan?
Wala silang gaanong pera. Sa lahat ng perang kinuha niya mula sa mga mamamayan, hindi pa ito umabot sa mahigit 300,000. Hindi ito sapat para masakop ang isang beses na pagnanakaw sa bangko, hindi man lang malapit. Detective Wang, ano sa tingin mo ang kanyang intensyon? Lumingon si Liu Wangli sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Amara pagkatapos matapos ang briefing ng kaso. Ito ang pribadong detective na nakuha nila mula kay Stonegate, na tinatawag na Heken Wang, isang napakasikat na detective sa kanyang sariling estado. Pumunta siya dito para tumulong sa mga pulis. Kung tutuusin kung ano ang nakikita natin, may dalawang posibilidad. Ang una ay ang kriminal na ito ay nangungutya sa pulisya. Sa hitsura nito, wala siyang kakulangan sa pera, at ang pera na nakukuha niya mula sa mga mamamayan ay napakaliit sa halaga. Sinabi ni Heken, sa paghusga sa kanyang mga naunang pamamaraan, ang taong ito ay parang ang uri ito ay isang posibilidad na ito ay bukas na pangungutya. Posible, pero bakit niya gagawin ang ganoon kung gusto niya ng pera? Amara subconsciously nadama na ito ay hindi tunay na magkaroon ng kahulugan. Iyon. Hindi ako sigurado. Ginagawa pa lang namin ang initial analysis, hypothesis iyon. Sabi ni Heken, ang pangalawa ay sadyang magulo ang ulo ng lalaking ito, may mali sa kanya, tulad ng sinabi mo, Captain Song, gusto niya ng pera, pero bakit niya tayo ay provoke? Posibleng psychopath siya, o isang taong may problema sa isip. Psychopath. Tumango si Amara, tama iyan, dahil parang random ang operasyon niya, iba sa tipong naglalagay ng maraming paghahanda at pag-aaral bago gawin ang krimen. Mas mahirap para sa atin ang mga aksyon niya. Oo, dahil sa randomness na ito, hindi namin mahanap ang motibo at hindi namin mahanap ang suspect dahil dito, sabi ni Heken, ang magagawa ko lang ay imungkahi na dagdagan natin ang mga patrol. 1529. Hindi nakaimik si Amara. Ngayon, ang lahat ng puwersa ng pulisya ay puro malapit sa mga komersyal na lugar at mga bangko. Saan magkakaroon ng dagdag na puwersa ng pulisya na nagpapatrolya sa mga lansangan? Dagdag pa, kahit na ang lahat ng pulis ay magpatrolya, sila ay puro malapit sa pangunahing kalsada. Napakalaki ng Starfield, at may mga suburb pa nga sa malapit, paano kaya nila masakop ang lahat ng ito? Hindi naman sa hindi nagpadala si Amara ng mga tao para magpatrolya sa pinangyarihan ng krimen, ngunit hindi ito masyadong epektibo, dahil hindi mo alam kung kailan at saan pupunta ang suspect. Si Heken ay may kakayahang maglutas ng mga kaso, ngunit siya ay medyo baguhan pagdating sa pag-aayos ng trabaho para sa pulisya. It's a given that we will increase our patrols, but there are few districts in Starfield City, and we don't have enough men. The crime locations are all over the place, they'll be here today, there tomorrow, back the day after tomorrow, or they'll be resting. There's no pattern at all. Napangiti si Amara ng mapait, sa ngayon ay ang kanyang height at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkukumpara sa kanyang mga katangian. Maraming beses na namin silang ikinumpara. Sa database, ang mga taong may criminal records at mga taong katulad ng suspect ay nasuri at maaaring ma-rule out. Sa mga walang criminal records, napakaraming tao na may parehong tangkad at pangangatawan. Dahil ang suspect ay nakamaskara, hindi namin matukoy ang kanyang hitsura. Bagamat ang suspect ay ginawa ang krimen sa isang Stockholm hood, ito ay bihirang makita sa napakaraming oras na natatakot ang biktima. Suspect. Kung minsan naman ay natatakpan ng makapal na maskara ang mukha ng suspect, kaya walang nakikitang malinaw sa kanyang mukha. Ipinakilala ni Liu Wangli. Hindi ko iyon trabaho. Ang trabaho ko ay mag-isip-isip sa isip ng suspect at maghanap ng mga pahiwatig. Ang ganitong uri ng random na sitwasyon ng krimen ay hindi para sa isang detective na makahanap ng mga pahiwatig. Sabi ni Heken. Kanta ng kapitan, nakatanggap kami ng ulat na ang suspect ay nakagawa ng krimen sa bayan ng GY. Itinulak ang pinto ng opisina. Isa iyon sa mga subordinate ng kanta ni Amara, at nagmamadali siyang nakikipag-usap sa kanta na Amara. Sinabi sa kanya ni Amara na kung mayroong anumang bagay na may kaugnayan sa kaso, kailangan niyang iulat ito kaagad.
Hindi mahalaga kung siya ay nasa isang pulong o nagpapahinga, siya ang dapat na unang makaalam. Ano? Isa na namang krimen. This time, nasa house town ka. Napakurap si Amara. Ang bayan ng Jiujo ay isang maliit na bayan sa ilalim ng isa sa mga subsidiary na county ng Starfield. Ito ay 200 kilometro ang layo mula sa lungsod. Medyo walang awa ang sospek na gumawa ng krimen sa malayong lugar. Aabutin ng 2 oras ang pagmamaneho, tama ba? Oo, nakatanggap lang ako ng report mula sa Jeju Town Police, kaya nagmadali akong mag-report sa iyo, Captain Song. Sabi ng pulis. Maaari mo bang kumpirmahin na ito ay ang parehong sospek? Tanong ni Amara. Iyon talaga ang hula ko. Tumango ang pulis at sinabing, ang modus operandi ng lalaking ito ay pareho sa mga naunang kaso. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay isang matandang nagtitinda ng inihaw na kamote. Matapos matagumpay na nakawa ng sospek ang matanda ng mahigit 400 yuan, aalis na sana ito. Hindi naman kalayuan ang anak ng matanda at sumugod ito para agawin ito pabalik. Sa huli, binutis ng sospek ang malaking paga ng inihaw na kamote at pinasok ang ulo ng anak ng matanda. Buti na lang at matagal nang nakapatay ang oven kaya medyo nasunog lang ang anak ng matanda. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Siya ang dapat na sospek. Siya lang ang may lakas na batasin ang bakal na hurno. Hindi ito magagawa ng ibang mga magnanakaw, at hindi sila magiging ganoon kabrutal. Tumango si Heken at sinabi. Lahat, magmadali sa eksena para sa investigasyon. Bagamat alam niyang hindi na niya mahuhuli ang sospek, kailangan pa rin niyang magmadali sa lugar para mag-imbestiga. Tahimik na tumango ang mga miyembro ng task force at tumayo upang maghanda upang magtungo sa bayan ng GY. Sa isang Jerwin's Villa. Paano ito? Maayos ba ang plano? Sabi ni Jerwin habang humihigop ng kape. Jerwin, lahat ay nangyayari ayon sa plano. May gagawin si 01 kada ilang araw, at hulaan ko na ang kanta Amara ay malamang na nagpapanik ngayon. Wow! Sabi ni Scorpion, narinig ko na pinag-aaralan nila ang motibo ni 01, ngunit anuman ang isipin nila, hindi nila maiisip ang iyong plano. Tama. Kahit na hindi ko maalis si Terence, maasar ko man lang siya. Mas maganda kung si Cheryl ay paalisin siya kaagad kapag nakita niya siya. Kung wala itong B***starred, mas madali para sa akin na ituloy si Cheryl. Sabi ni Jerwin. Jerwin, sa katayuan mo ngayon, maaari kang magkaroon ng kahit sinong babae na gusto mo. Nabalitaan ko na kahit isang elder ng Firewolf Gang ay may balak na pakasalan ang kanyang apo sa iyo. Ikaw ay halos ang God of Fortune ng Firewolf Gang. Hindi maintindihan ni Scorpion kung bakit mahal na mahal ni Jerwin si Cheryl, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para i-frame ang bodyguard na tinatawag na Terence. Hindi mo naiintindihan. Marami na akong nakalaro na babae, pero para kay Cheryl, childhood dream lang yun. After so many years, naging obsession na to sa puso ko. Kung hindi ko siya makuha, habang buhay akong magdaramdam. Maaaring mas mataas ang status ko ngayon, pero gusto ko pa rin siyang gawing babae ko. Sabi ni Jerwin. Nakikita ko. Tumango si Scorpion, hindi lubos na nauunawaan. Hindi pa niya ito naranasan noon, kaya hindi niya maintindihan ang nararamdaman ni Jerwin. Saang yugtunan ng plano ngayon? Tanong ni Jerwin. Ayon sa plano ni Jerwin, oras na para ilantad ang plaka. Kaya sa highway patungo sa bayan ng Jewo, hiniling ko sa 01 na isabit ang TT000 sign sa exit ng highway ng Starfield. Dapat may mga surveillance camera sa malapit. Kung ang kanta Amara ay sapat na maingat, dapat niyang mapansin ang clone na ito. Sabi ni Scorpion. Hindi masama, ang pag-unlad na ito ay hindi masama. Tumango si Jerwin, nasiyahan, ituloy natin ito, mas ilalantad natin ang sign na ito. Pagkatapos nito, isasagawa namin ang susunod na plano. Hahayaan namin ang 01 S-mask na tanggalin ng biktima upang ipakita ang kanyang mukha sa 1 segundo. Naiintindihan ko.
Hahayaan ko ang hypnotist na ipasok ang mga tagubilin sa kanya ng sunod-sunod. Tumango si Scorpion, huwag kang mag-alala, Jerwin. Iwanan mo ito sa akin. Sisirain ko ang reputasyon ng Terence na iyon. 15:30. Tama, Propesor, kamusta ang eksperimento mo? Lumingon si Jerwin sa propesor, pagnanakaw ng mga baril, bangko, shopping mall, hotel, at iba pa, napakabagal ng pera. Jerwin, sa tulong mo, ang aking pananaliksik ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ngunit ang ilan sa mga orihinal na data ay nasira. Sinusubukan ko na itong ibalik at pagbutihin. Ang biochemical liquid na nililinang ko ngayon ay maaaring pansamantalang magpalakas ng isang tao sa pisikal na antas ng isang Mystic Class Master, ngunit ang tagal ay napakaikli mula simula hanggang matapos, ito ay mga 3 minuto lamang. Sabi ng propesor. Ang propesor ay puno ng paggalang sa isang Jerwin ngayon sa mga Firewolves, kung sino ang kumita ng pera ay ang boss, at kaya sinunod ng propesor ang lahat ng utos ng isang Jerwin. Dagdag pa, ang isang Jerwin ay nagdala sa kanya ng maraming paksa ng pagsubok ng tao sa underground arena kamakailan, at ang bilis ng kanyang pananaliksik ay tumaas ng mabilis. Masyado pa siyang mahina. Masyadong maikli ang oras. Umiling si Jerwin, sarap ang mga bahay na iyon, kailangan mong maging Earth class man lang o Mystic late phase peak. At saka, masyadong maikli ang oras na mapanatili mo ito. Malamang na mapatay ka bago ka pa maubusan. Kung kalkulahin mo ang oras at hayaan ang hypnotist na ipasok ang programa, kagat-kagat lamang ang kapsula kapag may umatake, ito ay sapat na. Sabi ni Professor Yin. Hindi, kung gagawin natin ito, kailangan nating gawin ito ng walang kamali-mali. Profesor, ipagpatuloy ang pagperpekto ng gamot, kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas at panatilihin ito hanggat maaari, o hindi ko sila mapapabayaan. Ngunit hindi kailangang magmadali, sabi ni Jerwin. Kahit hindi tayo magnegosyo ng 1 taon, walang sasabihin ang mga Firewolf. Totoo iyan. Binigyan na ni Jerwin hanggang ng maraming pera sa panahong ito. Sino ang maglalakas loob na magsabi pa? Tumango ang professor bilang pagsang-ayon. Sa bilya ng pamilya Charlton. Cheryl sis, mamili tayo. Matagal na tayong hindi namimili. Naramdaman ni Yasi na boring ang weekends, hindi niya alam kung paano niya ginugol ang weekends noong nakaraan. Dahil ba may kasama siyang Shield Bro dati? Pero hindi tama, anong nangyari bago dumating si Shield Bro? Ano ang ginagawa nila ni Cheryl sis? Naisip ito ni Yasi, at nagpas siyang mag-shopping kasama si Cheryl dahil wala na siyang natatandaang ginawa pa. Hayaan mong sumama ang Josephine mo, sobrang init, ayaw kong lumabas. Na-heatstroke si Cheryl ngayon at mahinang sinabing, bago ka umalis, pumunta sa refrigerator sa ibaba at kumuha ako ng 1 bote ng malamig na inumin. Nahihilo na ako kaya hindi ko na mabasa. Josephine sis, samahan mo ba akong mamili? Nakita ni Yasi na talagang hindi maganda ang mental state ni Cheryl, kaya nilinggan niya si Josephine. Yasi, pumunta ka at mag-aral, maging mabuting babae. Sabi ni Josephine, winawagayway ang exercise book sa kanyang kamay. Naging abala ako sa pakikipag-date kay Shield Bro kaya nahuhuli ako sa aking pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho ng husto, o paano kung hindi ako makapasok sa universidad? Buntong hininga, nakakatamad, hindi kayo pupunta. Humalaklak si Yasi pababa ng hagdan at kumuha ng malamig na inumin kay Cheryl. Si Chester ay nagsasanay sa sala, habang si Wilson ay naglalaro sa bakuran kasama ang kanyang layon. Napatingin sa kanila si Yasi, bored. Sina Chester at Terence ay hindi pareho, hindi sila nakakatuwa. Ayaw na niya itong kausapin kaya umakyat siya sa taas na may dalang inumin. Narito ka, Cheryl. Ipinasa ni Yasi ang inumin kay Cheryl, walang kalasag ang laway ni Bro sa pagkakataong ito. Imposible kahit gusto ko. Malungkot na kinuha ni Cheryl ang inumin, binuksan ito at humigop ng 2 lagok. Oh, Cheryl sis, inaamin mo na sa wakas na gusto mong magkaroon ng isa. Sabi ni Yasi, sinusubukan ang kanyang makakaya upang makahanap ng kasiyahan.
Sino ang nagsabing gusto ko? Nandito si Josephine, kaya huwag kang magsalita ng anuman. Namula si Cheryl nang lumingon siya kay Yasi. Na-heatstroke ka rin ba? Bakit ka naglalabas ng kalokohan? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala sa akin. Ikinumpas ni Josephine ang kanyang kamay upang ipakita ang kanyang pagiging inosente. Sa katunayan, naiintindihan na niya ang ilang bagay. Ayaw niyang pigilan ito, at hindi niya magawa. Katulad ni Fane Trixie, ang pagpapalam sa kalikasan ay ang pinakamahusay. Ang pagpilit kay Terence na lumayo kina Cheryl at Yasi ay imposible, ngunit ang pag-ibig ay lalago sa paglipas ng panahon. Hindi alam ni Josephine kung ano ang iniisip ni Cheryl, ngunit alam niya na malamang ganoon din ang iniisip ni Yasi. Dagdag pa, sa personalidad ni Yasi, alam ni Josephine na hindi niya siya mapipigilan. Ito ay magpapalala lamang ng mga bagay. Sa kanilang kasalukuyang relasyon, hindi talaga siya mapigilan ni Josephine. Si Yasi ay walang masamang intensyon at madaling pakisamahan. Kahit si Josephine sis ay sumusuko na, at hindi mo pa rin aaminin. Tiningnan ni Yasi si Cheryl. Bumilis ang tibok ng puso ni Cheryl sa sinabi ni Josephine, ngunit tila wala siyang pakialam, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Na-heatstroke ako at magpapahinga muna ako saglit. Maaari kang maglaro mag-isa. Hindi na kita kinakausap. Buntong hininga, kung nandito lang sana si Shield bro, kaya niyang gamutin ang heatstroke mo at ayos lang sa iyo. Yung Wu Chengtia na iyon sa baba, isa rin siyang Mystic Class Master, pero wala siyang alam. Reklamo ni Yasi. Sige, sabihin mo lang na ikaw Miss Shield bro, huwag mo kaming sisihin. Sabi ni Cheryl. Oo, hindi ko sinabing ayaw ko, gusto ko. Sabi ni Yasi sabay tango. Hindi napigilan ni na Josephine at Cheryl na matawa nang makita nila ang mukha ni Yasi. Nagtataka ako kung ang mga bagay ay maayos kay Terence. Pagkatapos tumawa at magbiro, nag-aalalang sinabi ni Josephine, 6 na araw na ang nakalipas, at hindi pa tumatawag si Terence. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako. Siguro walang signal ng cellphone sa Tule. Huwag kang mag-alala, magaling si Terence, dapat ay ayos lang siya. Pag-aaliw ni Cheryl. Sa totoo lang, nag-aalala rin siya, ngunit kung hindi ito binanggit ni Josephine ngayon, iiwas ang lahat na pag-usapan ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.